sa oras na ito ay patuloy na dito po sa Luke chapter 18 beginning verse 1 up to verse 8 ay makikita po natin dito ang isang babaeng byuda na wala po siyang lubay na pabalik-balik sa isang masama at malupit na hukom. Na patuloy po siyang humihingi ng katarungan sa kanya pong sitwasyon sa buhay. Isang babaeng byuda na hindi po nagsawa, hindi napagod, hindi nawala ng pag-asa, na patuloy na nag-e-effort, patuloy na talagang nagpabalik-balik sa isang malupit at walang kinikilalang Diyos na hukom. At itong parable story ito ay itinuro mismo ng ating Panginoon sapagkat gusto ng Panginoong Hesus sa kanyang parable teaching ay ikunik niya ito patungkol sa ating katyagaan sa pagdulog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na huwag tayo magsasawa, huwag tayo mapapagal. Prayer without ceasing. Ito ang nais ng Diyos na makita sa atin. Kaya itong ginagawa natin ito, tama. Tama ito na talagang dapat consistent. Bukod sa meron tayong tinatawag na individual prayer life, meron pa rin tinatawag na corporate prayer. Talagang huwag tayo magsasawa, tuloy-tuloy na para bang minsan talaga yung ating panalangin ay para bang walang ginagawa ang Diyos. Kung minsan ay para bang na-experience talagang para bang yung panalangin natin paulit-ulit na lang. Pero para bang walang kasagutan. Pero dito sa Luke chapter 18 ay makikita natin na talagang ang Panginoong mismo ang nagturo na talagang sa kanyang itinuturo patungkol sa isang babaeng balo na walang lubay, consistent, pabalik-balik, hindi sa pinapansin ng isang malupit na hukom, hindi sa pinapansin, hindi sa sinasagot, pero hindi nagsawa, tuloy-tuloy lang, nag-e-effort, nagpapakapagal, nagsasakripisyo, na pabalik-balik upang hingin niya ang katarungan na ang meron lamang makagagawa nun, walang iba kundi ang isang hukom. Pero ang hukom na ito'y malupit, walang damdamin, walang kinikilalang Diyos. Pero buong-buo ang determinasyon. Talagang matyaga yung babaeng balo na ito. Sa patuloy na pagsusumamo, patuloy na paghingi ng katarungan, sa hinihingi niya na talagang hinaing sa isang malupit at walang kinikilalang Diyos na hukom. Kaya sabi dito sa Luke chapter 18 beginning verse 1 up to verse 8, mismo ang Panginoon Jesus ang may turo nito. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Kaya dito makikita natin dito talaga yung purpose ng ating Panginoon Kristo. At talagang, kaya niya ito talaga itinuro sa kanyang mga unang mga alagad, sa mga unang mananampalataya. Nagkwento siya ng isang parable teaching upang ang kanyang purpose ay talagang huwag manghihinawa, huwag magsasawa, huwag mawawala ng pag-asa, patuloy lang dumulog, patuloy lang magpakumbaba, patuloy lang humingi ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na bagamat minsan po pwedeng maranasan na parang bakit walang tugon, walang ginagawa ang Diyos. Pero ang gusto lang mangyari ng Panginoon, huwag maghihinto, huwag lulubay, huwag susuko, patuloy lang dumulog, patuloy lang manalangin. Sapagkat ito ang nais na bigyan diin ng Panginoon. And then verse 2, sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Verse 3, sa lungsod ding iyon ay may isang byuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Humihingi ng hustisya, humihingi ng justice, itong babaeng biyudang ito doon sa hukom na walang kinikilalang Diyos. Isang hukom na napakasama. Pabalik-balik siya. Pero hindi nagsasawa kahit hindi sa pinapansin. Kahit hindi tinutugon ng hukom yung kanyang hinaing. Pero hindi siya nagsasawa. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Ito yung itinuturo ng ating Panginoon. And then verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos
at walang iginagalang na tao. Verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At patuloy ang Panginoon at nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Verse 7, ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa Kanya, araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Last verse, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, ang pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, makita natin kung mismo yung masamang hukom, kung mismo yung hukom na walang kinikilalang Diyos, dahil sa katyagaan na nakita niya doon sa babaeng balo na walang lubay na pabalik-balik na humihingi ng katarungan sa kanya. Sinabi ng hukom, baka mainis pa ako sa babaeng ito. Ibibigay ko na ang kanyang hinaing sapagkat nakakainis na ang kanyang kakulitan. Walang hinto, walang lubay, pabalik-balik sa akin. Kaya kung anuman ang kanyang hinaing, ibibigay ko na sapagkat baka ako ay mainis pa. Ito ang sinabi ng masamang hukom at naging desisyon niya para bigyan na ng katugunan kung ano ang isinasamo ng babaeng balo. Sabi ng Panginoon, kung mismo yung masamang hukom na ito ay ibinigay niya ang hinaing ng babaeng balo, gaano pa kaya ang ating Diyos na napakabuti na nasa langit na hindi niya ibibigay, hindi niya tayo tutugunin sa ating walang lubay na pagsamo sa Kanyang harapan. Kaya po, itong ginagawa natin. Huwag niyo pong iisipin na nagpapagalan tayo. Nag-aaksaya lang tayo ng oras. Minsan kahit matagal, ang katugunan ng Diyos, kahit nababalang, naaantala. Pero ang importante, dapat maging matyaga tayo. Patuloy tayong huwag mawawala ng pag-asa. Patuloy tayong umasa at magtiwala na ang Diyos ay tutugon at sasagot isang araw sa ating mga hinaing kahit minsan ay nagtatagal. Ito lang po yung sekreto ng inyong pastor. Ang patyagaan sa pagdulog, sa pananalangin, na kahit minsan ay tumatagal, nababalang. Kahit minsan ay hindi ka panipaniwala yung ating hinihiling, pero naniniwala ako ang Diyos ay tapat at mabuti. Na hindi niya pahihindian ang mga panalangin na tama yung ating motibo para sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Kaya ang kailangan lang natin, maging consistent, maging matyaga. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo manghihinawa. Huwag tayo magsasawa. Huwag tayong titigil. Sapagkat may Diyos na nakikinig sa lahat ng ating mga hinaing. Sa lahat ng ating mga isinasamo. At isang araw, magugulat ka. Isang araw, mapapatalong ka sa tuwa. Isang araw, maluluha ka. Isang araw, maiiyak ka. Kapag dumating ang kasagutan sa mga ating hinihingi, dinudulog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat sa Diyos. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Diyos na hindi nakikita, pero magagawa niya ang lahat ng bagay. Salamat sa Diyos. Meron tayong lugar na house of prayer na kahit sa ngayon ay kung titingnan natin ay yung itsura ng ating lugar ay parang nakakaawa. Pero ang importante, narito ang presensya ng Diyos. Nararanasan natin. Every time kasi ating pinupuri, kinakausap, sinasamba sa lugar na ito, nararanasan natin ang pagsama ng presensya ng Diyos. Kaya patuloy nating idulog sa Panginoon ng lugar na ito,
Huwag tayo magsasawa. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayo magkakaroon ng doubt. Bagamat imposible, pero posible na ang lugar na ito ay ipagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag tayong mag-aalinlangan. Ang lugar na ito ay patuloy na ang Diyos ang tumugon at mag-provide upang patuloy na ang lugar na ito ay ating maiayos, mapaganda, hindi para sa ating kapurihan, kundi para sa kapurihan ng Diyos na ating pinararangalan, sinasamba sa lugar na ito. Praise God.